Paano ko daw ba ginagawa yung ganito kasarap at pangmatagalang sweet and chili alamang? Kitang-kita nyo naman no, itsura pa lang ay talaga namang ulam na kahit ito pa lang. Kapag ito nga ay naparesan nyo ng pritong talong, ay nako, baka pati bahaw ng kapitbahay nyo ay madamay. So kung gusto mo nga malaman kung paano ba ako gumawa nitong sweet and chili alamang na talaga namang tumatagal, keep on watching. So, ang una ko nga ginagawa ay pinatitigis ko itong alamang para naman mawala yung pinakang tubig niya at syempre malesen na rin yung alat niya. At ito po ay pinakukuluan ko po sa suka para naman mas lalo pong tumagal yung ating alamang. At syempre pa, malesen na rin yung alat niya. Kapag ganito kasing gumagawa ko ng alamang, hinahayaan ko na lang yung hindi ko na siya hinuhugasan para naman mas lalo ngang tumagal itong ating alamang. At saka ito nga, pinakukuluan ko naman po siya sa suka kaya naman hindi na siya ganoon kaalat. So akin lamang po yung hihintaying maiga kagaya po nito. At kapag nag-dry na nga po yung suka, pwede nyo na po yung hanguin. So ayan, yan po yung unang ginagawa kong paraan kapag gumagawa nga po ako ng alamang. So iseset aside po muna natin ito. At kapag gumagawa nga po ako nitong alamang, nilalagyan ko po siya ng maliliit na hiwa ng karne. Kaya naman yung alamang ko, hindi lang basta pamares sa kung anong ulam or pansawsawa ng mangga. Talaga namang pwede nyo nang ulamin kahit itong alamang pa lang. So ang ginagawa ko nga po dyan ay piniprito ko po ng tustang-tusta itong ating karne ng baboy. Then kapag ganyan na ay atin po muna itong iseset aside at saka parehong kawali ay igigisa ko naman itong pinaghalo-halo kong sili, bawang at sibuyas. So yan po ay akin ng ginamitan ng food processor para naman po mas pino yung ating mga spices. Pero kung wala naman po kayong food processor, pwede nyo naman po yung hiwain gamit ang kutsilyo. At naglalagay rin po ako dyan ng konting pampalasa kagaya ng paminta at seasoning granules. Bale ito po ay akin lamang igigisa hanggang sa maluto or medyo matusta rin itong ating mga dinurog na bawang, sibuyas at sili. So yan po ay katamtaman lamang po dapat ang lakas ng apoy. Then kapag gisang-gisa na po ay ilagay na po dito yung ating pinakuluan kaninang alamang sa suka. Halu-haluin lamang po at hayaan po muna ding magisa itong ating alamang. Bale, ang pagluluto po ng ganitong alamang ay hindi po kailangan na sobrang lakas ng apoy. Okay na po yung kasarapan lamang po ang lakas. At maglalagay po ako dito ng 1½ cup na brown sugar. Bale, yung kumpletong sukat po ng ating mga ginamit ngayong araw ay ilalagay ko na lamang po sa comment section. Then, halu-haluin lamang po hanggang sa matunaw itong asukal at hahayaan po natin yan sa katamtamang lakas lamang ng apoy. Mas sumasarap po talaga ang alamang kapag hindi minamadali ang pagkakaluto. So ayan, kung nakikita nyo po ay ganyan na yung itsura niya pero hahayaan ko pa rin po yan sa loob ng ilang minuto pa. Gusto ko po kasi sa ganitong alamang yung parang nagiging paste na yung ating pinakang alamang. Kumbaga durog na or lutong-luto yung ating hipon. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, sigurado ako na nagustuhan mo yung ating recipe ngayong araw. Kaya naman, pakipusuan mo na yung ating recipe ngayong araw at mag-comment ka na rin ng I love sweet and spicy alamang. Thank you! So kapag nga po malapit na po nating hanguin, ay ilalagay na natin dito yung ating pinritong karne ng baboy. Yan naman po ay optional lang, pwede pong wala niyan. At hahayaan ko pa po yan sa loob ng 5 minuto sa mahinang apoy lamang. At after po ng another 5 minutes, pwede na po yan. Kitang-kita nyo naman po kung gaano kaganda ang pagkakaluto natin dito sa ating sweet and spicy na alamang. Talaga namang ito pa lang ay pwede nyo na gawing ulam. At saka bagay na bagay itong ipare sa kahit anong ulam, lalong-lalo na nga kapag prito. So ganyan lamang po ako magluto ng sweet and spicy alamang, kaya naman subukan nyo na rin ito. Alam nyo ba na napakaganda nitong inegosyo. Thank you for watching!